Bagamat wala pang kumpirmasyon kung mapapaanga ba ang federal election, isang caregiver advocate ang umaasang mabibigyang pansin ng mga lider ang kalagayan ng mga caregivers na madalas nahaharap sa pang-aabuso mula sa kanilang mga employer. Narito ang report ni Paula Saraza. Nag-iisa sila sa tahanan, especially yung mga live-in caregivers. Wala silang human resource sa pagsusumbungan. Wala silang union na lalaban sa akin. Kaya yung mga employer ay malakas ang loob. Proteksyon para sa mga caregiver ang ipinaglalaban ng immigration consultant at advocate na si Alan Basa. Napapanahon na daw kasi na mas palakasin ang kanilang apela, lalo ngayong mas lumalaki ang posibilidad na magkaroon ng mas maagang federal election. Ang mga caregivers, ay nangangailangan ng isang representante na mambabatas na isusulong yung kanilang proteksyon at pahalagahan yung kanilang kontribusyon sa Canada at titignan ang kanilang kapakanan. Yun pa lang wala nang sumusulong sa ganon. Idiniinibasa ang masalimuot na realidad ng ilang caregiver sa Canada. Nahaharap sa pang-aabuso na karaniwan daw tinitiis na lang para sa pangarap na manatili sa Canada at balang araw makasama muli ang pamilyang iniwan sa Pilipinas. May mga hakbang naman anya ang gobyerno para protektahan ang mga temporary foreign workers. Pero wala pa rin anyang batas o programang sentro ang kaligtasan ng mga caregivers. Canada now have doubled the penalty for abusive and non-compliant employers from 15,000 to 45,000 fine. And however, ito po ay pangkalahatan sa mga malalaking pagawaan, factory, establishments, but nothing has really come effective for the protection of caregivers. Sa posibleng nalalapit na halalan, ani Basa, asahan na raw ang panliligaw ng mga politiko sa komunidad. Candidates who are with us during events, just to win our votes, let us be more critical. Let us be more what we call this mapagpanuri tayo. Hunyo noong nakaraang taon nang mapaso ang Home Child Care Provider Pilot at Home Support Worker Pilot, mga pilot program na ibinidang makakapagbigay ng permanent residency status sa mga caregiver. Pero sa loob ng 5 taong pagpapatakbo sa programa, nasa halos 6,000 lamang ang naging PR kumpara sa target na mahigit 27,000. Kasabay ng pagtatapos ng HCCP at HSWP, inanunsyo ni Immigration Minister Mark Miller ang isa na namang panibagong home care worker pilot kung saan magkakaroon agad ng PR status ang mga darating na caregiver sa Canada. We need meaningful representation because there are sectors in our society, in our community, Filipino community in particular, who needs meaningful and strong representation, and will make a difference by making programs, legislation, and changes that will change the playing field. Magbubukas ang home care worker immigration pilot sa katapusan ng Marso. Paula Saraza, Omni News, Toronto.